Paano kung sasabihin ko sa iyo na isang insenso lamang, sindihan sa tamang oras, ay maaaring buksan ang pinto sa pera, biyaya, at walang humpay na kasaganaan sa iyong buhay? Isipin mo ang iyong tahanan na umaakit ng mga oportunidad na hindi mo akalain, bayad ang mga bills, cleared ang mga utang, at dumadaloy ang hindi inaasahang kayamanan parang ilog diretsyo sa iyo. Ito ay hindi katang-isip, hindi kwento lamang, ito ay isang ritual na tahimik na ginagamit ng libu-libong tao sa loob ng maraming taon. At ngayong gabi, malalaman mo ang eksaktong oras, eksaktong hakbang, at mga lihim na salita na maaaring baguhin ang iyong kapalaran magpakailanman. Huwag palampasin ito, dito nagsisimula ang iyong kinabukasan ng kayamanan. Sa buong kasaysayan, ang insenso ay higit pa sa amoy lamang, ito ay tulay sa pagitan ng tao at ng hindi nakikitang mundo. Sa mga templo, sa mga tahanan, at sa mga sagradong ritual, naniniwala ang mga tao na ang usok nito ay dinadala ang kanilang mga dasal diretsyo sa langit. At sa kulturang Pilipino, ang pagsind ng insenso o kandila ay palaging simbolo ng pag-asa, respeto, at biyaya. Ngunit heto ang lihim na karamihan ay hindi alam, ang insenso hindi lamang para sa dasal, ito rin ay isang makapangyarihang paraan upang akitin ang pera, swerte, at kasaganaan sa iyong tahanan. Ang oras kung kailan mo ito sindihan ay maaaring baguhin ang lahat. Kung mali ang oras, usok lamang ito. Ngunit kung tama ang oras, ikaw ay nakaaligin sa daloy ng kasaganaan na naghihintay na pumasok sa iyong buhay. Manatili ka sa akin, dahil ibubunyag ko ang eksaktong sandali, eksaktong hakbang, at eksaktong mga salita upang buksan ang nakatagong ritual na ito ngayong gabi. Kasaysayan espiritual na pinagmulan. Mula pa sa sinaunang panahon, ang insenso ay may dalang hiwaga na hindi maikakailan ng kahit anong kultura. Sa sandaling umakyat ang usok, nararamdaman ng mga tao ang pagbabago sa paligid, parang ang nakikitang mundo ay nagsisimulang makinig. Sa Asya, ang insenso hindi lang tungkol sa amoy. Ito ay tungkol sa koneksyon. Ang mga monghe sa China, Japan, at India ay nagsisind ng insenso upang lumikha ng sagradong espasyo bago ang meditasyon. Naniniwala na ang umaakyat na usok ay dinadala ang kanilang mga intensyon diretsyo sa banal. Sa Pilipinas, pamilyar din sa atin ang tradisyong ito. Napansin mo na ba kung paano tuwing araw ng mga kaluluwa o tuwing novena, ang hangin ay napupuno ng usok mula sa mga kandila, damo, at insenso? Naniniwala ang mga pamilya na ito ay naglilinis sa mga negatibong espiritu at nag-aanyaya ng biyaya sa tahanan. Sa loob ng maraming henerasyon, ginamit ng mga Pilipino ang simpleng mga ritual, kandila, dasal, insenso, upang humiling ng kaligtasan, proteksyon, at kasaganaan. Ang mga gawaing ito ay naipasa ng tahimik, hindi bilang pamahiin, kundi bilang pananalig sa nakikitang hindi nakikita. Ngunit narito ang hindi alam ng marami, ang insenso hindi lang spiritual, ito ay vibrational. Ang amoy, ang usok, ang apoy, lahat ay naglalabas ng enerhiya sa iyong paligid. At ang enerhiya ay parang magnet. Ito ay maaaring umaakit o nagtataboy. Kapag nagsisind ka ng insenso sa random na oras, maaaring mabango ito, ngunit hindi nito na-unlock ang nakatagong kapangyarihan. Ngunit kapag nasindihan sa tamang oras, ang usok ay nakaalin sa mga universal na puwersa, ang parehong puwersang kumokontrol sa swerte, oportunidad, at kasaganaan. Isipin mo ito, tulad ng buwan na kumokontrol sa alon ng dagat. Ang ilang oras sa araw ay may dalang frequency na kumokontrol sa alon ng kapalaran. Naiintindihan ito ng ating mga ninuno. Napansin nila na kapag ang insenso ay sindihan sa espesipikong oras, mas mabilis na sasagot ang dasal, mas madali ang daloy ng kayamanan, at tila natutunaw ang mga hadlang. Kaya naman, sa mga templo, napansin ang tamang timing, at sa mga ritual, palaging nagsisimula sa piniling oras, at bakit may ilan na halos agad tumatanggap ng biyaya pagkatapos ng seremonya. Ang mga Pilipino, lalo na, ay malalim ang sensitivity sa timing. Gumagawa tayo ng wish sa 11 oras 11 minuto. Ipinagdiriwang natin ang bagong taon na may 12 bilog na prutas at barya sa bulsa sa hating gabi. Naniniwala tayo sa mga kaarawan, anibersaryo, at mga numerong may kapangyarihan. Bakit? Dahil ang timing ay nag-ugnay sa pisikal at espiritual. Ang ritual ng insenso ay gumagana sa parehong prinsipyo. Ang usok ay dinadala ang iyong intensyon pataas, ngunit ang piniling oras ang nagbubukas ng pinto upang ito ay matanggap. Kung walang tamang oras, ang iyong hiling ay palutang-lutang lamang. Ngunit kapag tama ang oras, ang iyong hiling ay dumarating sa lugar na nararapat. Kaya mahalaga ang aral ngayong gabi.
Hindi lang kita sasabihan na sindihan ang isang insenso. Ipapakita ko sa iyo ang eksaktong oras, ang sagradong sandali, kung kailan nakikinig ang universo, kung kailan manipis ang hangin, at kung kailan ang kasaganaan ay maaaring tawagin diretsyo sa iyong tahanan. Ngunit bago tayo pumasok sa mga hakbang, nais kong malinaw sa iyo ito, ang kayamanan hindi lang tungkol sa pera. Ang kayamanan ay tungkol din sa kapayapaan ng isip, oportunidad, mabuting kalusugan, at matibay na relasyon. Kapag nagsin tayo ng insenso sa tamang oras, hindi lang natin hinihingi ang pera o materyal na bagay, iniimbitahan natin ang daloy ng kumpletong kasaganaan sa ating buhay. At ito rin ang dahilan kung bakit ang mga taong sumusubok sa ritual na ito ay madalas nakakaranas ng higit pa sa pinansyal na biyaya. Napapansin nila ang pagkakaisa sa pamilya, mahinahong enerhiya sa tahanan, at proteksyon laban sa kapahamakan o malas. Isipin mo ang iyong buhay na mas magaan, mas maayos, at puno ng oportunidad, ito ang uri ng kayamanang inaanyayahan ng insenso. Kaya, kaibigan, ihanda mo ang iyong sarili. Ang kasaysayan ay malinaw, ang tradisyon ay matatag, at ang espiritual na agham sa likod ng insenso ay hindi matatawaran. Ngayon, panahon mo na upang sumabak sa sinaunang daloy na ito. Sa susunod na bahagi, ibubunyag ko kung bakit ang oras ay ang lihim na sangkap, at kung bakit ang maling timing ay maaaring magdulot ng pagkawala ng biyayang para sa iyo. Ang kapangyarihan ng oras at numero. Kung ang insenso ay tulay, ang oras naman ang susi na nagbubukas ng tunay nitong kapangyarihan. Nakikita mo, hindi lahat ng oras ay may parehong vibration. Tulad ng pagtaas at pagbaba ng alon, tulad ng pagbabago ng buwan mula full hanggang new, ang enerhiya sa paligid natin ay patuloy na nagbabago. At pagdating sa pag-akit ng kayamanan, ang timing ang lahat. Isipin mo ito, sa ating araw-araw na buhay, kinikilala na natin ang kapangyarihan ng oras. Gumigising tayo ng maaga para sakyan ang mga oportunidad. Ipinagdiriwang natin ang kaarawan sa eksaktong petsa, naniniwala na ito ay nagdadala ng swerte sa darating na taon. Sinasalubong natin ang bagong taon sa hating gabi, hindi sa random na oras, dahil alam natin na ang eksaktong timing ay nagtatakda ng tono para sa susunod na 12 buwan. Lalo na ang mga Pilipino, sensitive sa tamang timing. Bakit tayo naglulukso kapag tumunog ang orasan sa alas 12 ng gabi sa New Year's Eve? Bakit may dalang barya sa eksaktong sandali? Dahil sa kaibuturan ng ating puso, naniniwala tayo na binubuksan ng oras ang mga portal ng kapalaran. Ngayon, ikonekta natin ito sa insenso. Isipin mong sindihan ang isang insenso sa 2 oras 17 minuto ng hapon. Umaakyat ang usok, pumupuno ang amoy sa hangin, ngunit maaaring hindi nakaalin ang enerhiya ng oras sa iyong intensyon. Para itong kumatok sa pinto ng bahay na walang tao. Ngunit kapag sindihan mo ito sa tamang sandali, 1 oras kung kailan gising na at nakikinig ang universo, hindi ka na kumakatok sa walang laman na bahay. Nakatayo ka sa pinto na bukas na. Dito pumapasok ang mga numero. Ang mga numero ay hindi lamang simbolo, sila ay mga vibration. Halimbawa, ang numero 9 ay nakikita bilang simbolo ng completion at transition. Ibig sabihin nito ay pagsasara ng isang kabanata at pagbubukas ng bago. Sa maraming tradisyon, ang pagsind ng insenso sa 9 oras 9 minuto uwe ay pinaniniwala ang naglilikha ng doubling vibration ng completion, isang makapangyarihang portal kung saan nagtatapos ang lumang pakikibaka at nagsisimula ang bagong biyaya. Isipin ang mga oras na nakita mo ang 11 oras 11 minuto sa relo at naramdaman mong gumawa ng healing. Hindi ito aksidente. Ang mga numero ay nakaalin sa universal na frequency. Paalala ito na ang oras ay hindi lamang gumagalaw, ito ay nagsasalita. At kapag pinapansin natin, naririnig natin ang mga bulong ng universo. Sa Feng Shui at paniniwala ng Pilipino, kahit ang simpleng bagay tulad ng pag-aayos ng 8 barya o pagkakaroon ng 12 prutas ay hindi random, nakaugat ito sa kapangyarihan ng mga numero. Ang numero 8 ay konektado sa infinity, tuloy-tuloy na daloy, at walang katapusang kayamanan. Kaya may ilan na may 888 sa kanilang wallet o numero ng telepono. Ito ay simbolo na patuloy na umaakit ng enerhiya ng kasaganaan. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang pagsind ng insenso sa eksaktong oras, hindi ito pamahiin. Ito ay synchronization. Pinipili mo na sumabay sa daloy ng universal na timing kaysa lumaban dito. Isipin na nakatayo ka sa baybayin, naghihintay sa alon. Maari kang sumabak kahit kailan, ngunit kapag sumabak ka sa eksaktong oras ng pagtaas ng alon, dadalhin ka nito ng walang hirap.
Ganito ang ginagawa ng tamang oras sa iyong ritual, dinadala nito ang iyong intensyon diretsyo sa kasaganaan. At narito ang katotohanan, karamihan ay nabibigo hindi dahil kulang sa pananampalataya, kundi dahil nakakaligtaan ang timing. Nagsisind ng insenso habang abala, o sa random na oras, hindi alam na ang universo ay may sariling orasan. Ngunit kapag nakaalin ka sa sagradong schedule na ito, kahit ang pinakasimpleng ritual ay nagiging magnet para sa kasaganaan. Sa susunod na bahagi, gagabayan kita hakbang-hakbang. Malalaman mo ang mga materyales, mga aksyon, at eksaktong sandali para sindihan ang iyong insenso upang ang iyong dasal para sa kayamanan ay hindi lamang umaakyat, tumatama sa tamang lugar. Hakbang-hakbang na ritual. Ngayon na naiintindihan mo na ang kasaysayan, ang kapangyarihan ng insenso, at ang kahalagahan ng oras at numero, panahon na para matutunan ang eksaktong ritual mismo. Ito ang bahagi na matagal mo nang hinihintay, ang hakbang-hakbang na proseso para tawagin ang kayamanan sa iyong tahanan. Sundin ito ng maingat, at tandaan, ang tunay na mahika ay hindi lamang nasa insenso, kundi sa pananampalataya, tamang timing, at kalinawan ng iyong intensyon. Hakbang 1, ihanda ang iyong lugar. Bago magsindi ng anumang bagay, ihanda ang lugar kung saan mo gagawin ang ritual. Maaaring ito ay iyong sala, kwarto, o kahit isang tahimik na sulok sa kusina. Ang pinakamahalaga ay ang lugar ay malinis, kalmado, at ligtas. Sabi ng matatanda sa Pilipinas, kung maghahanda ka para sa biyaya, linisin mo muna ang tahanan. Ibig sabihin, hindi dumarating ang biyaya sa lugar na magulo o puno ng kalat. Kaya maglaan ng ilang minuto upang ayusin ang espasyo. Walisin ang sahig, punasan ang mesa, at alisin ang mga hindi kailangan. Kapag maayos ang paligid, maayos din ang iyong isip. Hakbang 2, tipunin ang mga kagamitan. Hindi mo kailangan ng mamahaling bagay. Narito ang mga dapat ihanda. Isang insenso, mas mabuti ang sandalwood o cinnamon, pero kahit anong uri ay pwedeng gamitin. Isang maliit na mangkok ng asin, para sa paglilinis at proteksyon. Isang barya, kahit anong halaga, siguraduhing malinis. Isang papel at panulat, para isulat ang iyong afirmasyon. Optional, isang berdeng kandila, simbolo ng paglago at kasaganaan. Ayusin ang mga ito sa mesa o patag na ibabaw. Ilagay ang mangkok ng asin sa kaliwa, ang insenso sa gitna, at ang barya sa kanan. Ang pagkakaayos na ito ay sumasagisag sa balance, paglilinis sa isang gilid, pag-akit sa kabilang gilid, at ang insenso bilang tulay sa gitna. Hakbang 3, kalmahin ang iyong enerhiya. Upo ng komportable sa harap ng ritual. Pumikit at huminga ng malalim ng 3 ulit. Huminga sa ilong ng 4 na segundo. Hawakan ng 4 na segundo, at dahan-dahang huminga palabas sa bibig ng 6 na segundo. Ulitin ng 3 beses. Habang ginagawa ito, isipin na natutunaw ang lahat ng iyong alalahanin. Isalarawan ang iyong sarili na kalmado, grounded, at handa. Tandaan, hindi makakarating ang kasaganaan sa pusong balisa. Ang kapayapaan ang unang pintuan tungo sa yaman. Hakbang 4, isulat ang iyong affirmation. Kunin ang papel at panulat. Isulat ng malinaw at may kumpiyansa. I am safe, I am blessed, and wealth flows into my home. Sa ibaba ng affirmation, isulat ang petsa ngayon. I-fold ang papel pakanan patungo sa iyo, hindi palayo. Ang pag-fold patungo sa iyo ay nangangahulugang hihilahin ang biyaya papalapit sa iyo. Ilagay ang nakatiklop na papel sa ilalim ng barya. Ang barya ay magsisilbing pambigat, pinipilit ang iyong intensyon sa realidad. Hakbang 5, sindihan ang insenso sa tamang oras. Hintayin ang eksaktong sandali, 9 oras 9 minuto yan. Ito ang sagradong oras kung kailan ang vibration ng completion at transition ay nagbubukas ng pinto para sa bagong kasaganaan. Kapag ipinakita ng orasan ang 9 oras 9 minuto, sindihan ang insenso. Pansinin ang apoy sandali bago ito maging usok. Habang umaakyat ang usok, ilapit ang barya at papel sa insenso, huwag masyadong malapit para hindi masunog. Ulitin ng 3 beses ang mga salitang ito. I welcome abundance. I welcome opportunity. I welcome wealth into my home. Huwag magmadali. Sabihin ng dahan-dahan, may damdamin. Dadalhin ng usok ang iyong salita pataas sa hindi nakikitang mundo. Hakbang 6, paikutin ang usok. Gamit ang iyong kamay, dahan-dahang igiya ang usok sa clockwise circle sa ibabaw ng barya at papel. Ulitin ng 3 beses. Habang gumagalaw ang kamay, sabihin. Growth.
Protection. Blessing. Ang galaw na ito ay sumasagisag sa pag-ikot ng gulong ng kapalaran sa iyong pabor. Ang clockwise ay laging nangangahulugang paglago at pagdami. Hakbang 7, aktibahin gamit ang kandila. Kung mayroon kang berdeng kandila, sindihan ito at ilagay sa tabi ng insenso. Ang apoy ng kandila ay sumasagisag sa paglago at tuloy-tuloy na enerhiya. Hayaan itong masunog ng 9 na minuto, hindi higit at hindi kulang. Habang nasusunog, isalarawan ang iyong tahanan na puno ng liwanag, mga kwarto na nagliliwanag sa kapayapaan, tawanan, at kasaganaan. Hakbang 8, selyuhan ang ritual. Pagkatapos ng 9 na minuto, hihipan ang kandila, huwag iwan na nakasindi. Hayaan ang insenso na masunog hanggang matapos. Huwag patayin. Kapag tapos na, ilagay ang nakatiklop na papel na may barya sa tahimik na lugar sa bahay, maaari sa sala, malapit sa dining table, o kahit sa wallet kung nais mong dalhin ang biyaya habang naglalakbay kinabukasan. Ang papel at barya ay magiging magnet para sa kayamanan. Huwag itapon. Ingatan ito. Palitan lamang kapag ulitin mo ang ritual sa hinaharap. Hakbang 9, magpasalamat. Pumikit at magpasalamat. Sabihin, "Thank you for the blessings flowing into my home, not only for me but for everyone who lives here." Ang pasasalamat ang pinakamakapangyarihang selyo. Ipinapakita nito sa universo na handa ka ng tumanggap at pinararami nito ang mayroon ka na. Zodiac Add-ons. Upang maging mas personal ang ritual, narito ang maliit na dagdag ayon sa iyong zodiac element. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, ilagay ang maliit na cinnamon stick malapit sa barya para sa mabilis na resulta at motibasyong puno ng apoy. Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, ilagay ang barya sa isang bay leaf upang mag-ground ang yaman at palagin ng tuloy-tuloy. Air signs, Gemini, Libra, Aquarius, isulat ang maikling code word sa papel tulad ng key clear deals o open roads para sa mas maayos na oportunidad. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, dahan-dahang tapikin ang barya gamit ang mamasamasang daliri ng 3 beses upang selyuhan ang kasaganaan sa pamamagitan ng emosyonal na tiwala. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito ng maingat, hindi ka lamang nagsasagawa ng ritual, inaalin mo ang buong bahay at enerhiya sa kasaganaan. Tandaan, ang insenso ay kasangkapan, ang oras ay susi, at ang iyong intensyon ang makina na nagpapaandar sa lahat. Ngayon, maaaring nagtatanong ka, paano mo malalaman kung ito ay gumagana? Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga senyales na narinig na ng universo ang iyong ritual at ang kayamanan ay papunta na sa iyong tahanan. Mga palatandaan na ito ay gumagana. Pagkatapos isagawa ang ritual, ang unang tanong na lumilitaw sa isip ay simple, paano ko malalaman na talagang gumagana ito? Dito nagsasama ang pananampalataya at pagmamasid. Madalas na nakikipag-usap ang universo sa atin sa pamamagitan ng banayad na bulong bago ito sumabog sa mga biyaya. At kung alam mo kung ano ang hahanapin, makikita mo ng malinaw ang mga palatandaan. Palatandaan 1, pagbabago sa atmosfera. Ang unang at pinakamabilis na palatandaan ay ang biglaang magaan na pakiramdam sa iyong tahanan. Maaaring mas kalmado ang hangin, mas maliwanag ang silid, o ang katahimikan ay nagiging kaaya-aya sa halip na mabigat. Maraming tao ang naglalarawan na parang ang tahanan nila ay huminga pagkatapos ng ritual. Hindi ito aksidente. Ipinapakita nito na nalinis ng insenso ang stagnant energy at nagbigay daan para dumaloy ang bagong biyaya. Palatandaan 2, kapayapaan sa isip at puso. Ang isa pang palatandaan ay makikita sa loob mo. Kapag napapansin mong mas magaan ang iyong mga alalahanin, mas kalmado ang puso mo, o mas malalim at payapa ang iyong tulog, ito ay indikasyon na gumagana ang ritual mula sa loob palabas. Tandaan, ang kasaganaan ay hindi lamang pera, nagsisimula ito sa kapayapaan ng isip. Kapag ang iyong isip ay lumipat mula sa takot tungo sa tiwala, malinaw na senyales ito ng pagkakaalin ng enerhiya. Palatandaan 3, maliit na sorpresa ng kayamanan. Bihira magsimula ang kasaganaan sa isang biglaang jackpot. Sa halip, ipinapakita ito sa pamamagitan ng maliliit na tagumpay. Maaaring makatanggap ka ng hindi inaasahang diskwento sa tindahan, o bayaran ka ng kaibigan ng pera na nakalimutan mo na. Maaaring makakita ka ng barya sa kalsada, makatanggap ng libreng pagkain, o manalo sa raffle na hindi mo inaasahan. Hindi ito mga aksidente, ito ay mga kumpirmasyon mula sa universo na sinasabi, bukas na ang pinto. Patuloy lang sa pagtitiwala.
Palatandaan 4, mga oportunidad na dumarating. Isa sa mga malinaw na palatandaan ay kapag biglang nagsimulang dumating ang mga oportunidad. Maaaring may kamag-anak na tumawag na may alok ng tulong, lumitaw ang bagong trabahong swak sa'yo, o bumalik ang isang kliyente na may mas malaking deal. Kahit ang simpleng imbitasyon ay maaaring magbukas ng mahalagang pagkakataon. Maging mapagmatsyag dahil kadalasan ang kasaganaan ay dumarating nakakubling bilang oportunidad na dapat kunin. Palatandaan 5, mga panaginip at simbolo. Maraming tao ang nakararanas ng malinaw na panaginip sa unang 3 gabi pagkatapos ng ritual. Mga panaginip ng tubig, isda, puno ng ani, berdeng bukirin, o maliwanag na gintong liwanag ay malalakas na simbolo ng kayamanan. Kahit ang panaginip ng mga pinto o susi ay senyales na nagbubukas ka ng bago. Maghanda ng maliit na notebook sa tabi ng kama at isulat ang mga panaginip. Minsan, mas ipinapakita ng subconscious ang higit sa kaya ng realidad. Palatandaan 6, harmonya sa relasyon. Ang yaman ay hindi lamang pera, ito rin ay harmonya. Isa pang palatandaan ng epektibong ritual ay kapag unti-unting nagiging maayos ang mga hindi pagkakaintindihan sa bahay. Mas kaunti ang pagtatalo ng pamilya, mas magaan ang mga pag-uusap, o biglang naayos ang problema ng walang hirap. Ang harmonya ay makapangyarihang indikasyon na ang enerhiya ng kasaganaan ay nagpoprotekta sa iyong tahanan. Palatandaan 7, paulit-ulit na numero at synchronicities. Huwag baliwalain kung makakita ka ng paulit-ulit na numero tulad ng 111, 222, o 888 sa mga araw pagkatapos ng ritual. Ito ang tinatawag na angel numbers, senyales mula sa universo na kaalin ka sa mas mataas na puwersa. Halimbawa, ang 888 ay numero ng walang katapusang yaman, habang ang 111 ay senyales ng bagong simula. Kapag nakita mo ang mga ito sa resibo, orasan, o plaka ng sasakyan, tanggapin bilang matibay na palatandaan, ang ritual mo ay nakarating na sa unseen world. Ang katotohanan, ang mga senyales ay maaaring maliit o malaki. Ang susi ay mapansin ito at magpasalamat. Kahit simpleng makakita ng 5 peso barya, ituring itong kumpirmasyon na nagsimula ng gumalaw ang enerhiya sa iyong pabor. Ang universo ay tumutugon sa pasasalamat, at habang mas maraming napapansin, mas mabilis dumami ang biyaya. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga pagkakamaling dapat iwasan, ang mga bagay na maaaring humarang sa daloy ng yaman kahit pagkatapos ng ritual. Dahil gusto ng kasaganaan na pumasok, ngunit minsan, sinasarado natin ang pinto ng hindi namamalayan. Mga pagkakamaling dapat iwasan. Kahit na ang pinakamakapangyarihang ritual ay maaaring mawala ng lakas kung ang taong gumagawa nito ay nagkakamali sa ilang karaniwang bagay. Tandaan, ang ritual na ito gamit ang insenso ay hindi lamang tungkol sa pagsindi ng isang stick, ito ay tungkol sa pag-alin ng iyong katawan, isip, espasyo, at espiritu sa kasaganaan. Kaya pag-usapan natin ang mga dapat iwasan, dahil ang maliliit na pagkakamali ay maaaring humarang sa daloy ng enerhiyang pinaghirapan mong buksan. Pagkakamali #1, pagsasagawa ng ritual sa magulong o maingay na espasyo. Kung puno ng kalat, ingay o negatibong enerhiya ang iyong paligid, mas mahirap na tumaas ang iyong intensyon. Ang enerhiya ay natatrap sa kaguluhan. Kaya ang unang hakbang sa ritual ay linisin at ihanda ang iyong espasyo. Kung magulo ang silid mo o minamadali mo ang ritual habang naka-on ang AI o may nagsisigawan sa paligid, pinapahina mo ang vibration. Nangangailangan ang kasaganaan ng focus. Linisin ang espasyo at mas malinaw ang magiging tugon ng universo. Pagkakamali #2, pagmadali sa ritual. Ang ritual na ito ay hindi karera. Isa itong sandali ng sagradong koneksyon. Kapag nagmamadali ka, sinasabi mo sa universo, hindi ko talaga pinapahalagahan ito. Maglaan ng oras. Damhin ang bawat salitang binibigkas mo. Panoorin ang usok na umaakyat. Hayaan ang puso mo ang magsalita, hindi lamang ang bibig. Kahit abutin ng 15 o 20 minuto, ang mabagal at intensyonal na enerhiya ay 0 beses na mas makapangyarihan kaysa sa minadaling ginawa. Pagkakamali #3, pagdududa habang ginagawa ito. Ang duda ay parang pagwisik ng tubig sa apoy, pinapahina mo ang enerhiya bago pa man ito umangat. Kung nagsasabi ka ng affirmations pero iniisip mo, hindi ito gagana, hindi magkakatugma ang iyong mga salita at enerhiya. Magsalita ng may kumpiyansa kahit bago ka sa ritual. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lamang maniwala na posible ang pagbabago.
Ang pananampalataya, hindi takot, ang gasolina na nagpapaigting sa espiritual na ritual. Pagkakamali #4, isang beses lang at nakalimutan. Maaaring pasiklabin ng isang ritual ang enerhiya, pero ang tuloy-tuloy na pananampalataya ang nagpapanatili nitong dumaloy. Okay lang gawin ito isang beses at maghintay. Pero kung makakalimutan mo, hindi nagpapasalamat, at babalik sa lumang gawi, bumabagal ang enerhiya. Mas mainam na ulitin ang ritual isang beses sa isang linggo, o bawat 3 gabi, lalo na kapag kailangan mo ng daloy ng pera. Ang pag-ulit ay nagpapalakas. Pagkakamali #5, pagsasawalang bahala sa aksyon sa tunay na buhay. Binubuksan ang ritual ang pinto, pero kailangan mo pa ring lumakad dito. Ibig sabihin, maging bukas sa oportunidad, magsumikap sa iyong layunin, at pangasiwaan ng maayos ang iyong pera. May mga taong nagsisindi ng insenso at kinabukasan nagrereklamo na wala pa rin nagbago. Hindi nila tinitingnan ang mga senyales, hindi sumasagot sa mga mensahe, hindi nag-a-apply sa trabaho, hindi inaayos ang gastusin. Ang ritual ay nagtatanim ng binhi, pero ang iyong aksyon ang sikat ng araw na nagpapatubo nito. Ang ganda ng pagsasanay na ito ay simple lamang, pero epektibo lamang kung may tamang espiritu. Maging malinaw, kalmado, at higit sa lahat, consistent. Sa susunod at huling bahagi, gagabayan kita sa emosyonal na pagtatapos, magbabahagi ng makapangyarihang affirmation, at ipapaalala kung bakit ang ritual na ito ay isa sa pinakamahalagang hakbang patungo sa buhay ng kapayapaan at kasaganaan. Naabot mo na ang katapusan ng isang bagay na tunay na makapangyarihan, hindi lang isang video, hindi lang isang ritual, kundi isang pagbabago sa paraan kung paano mo hinahayaan pumasok ang kasaganaan sa iyong buhay. Sa ngayon, hindi ka na yung parehong tao na nag-click sa video na ito dahil sa curiosity. May natutunan ka na sagrado. Ipinakita sa iyo ang isang landas na madalas nakakaligtaan ng marami, ang landas ng enerhiya, timing, intensyon, at aksyon. At ngayon, nasa iyo ang pagpili. Marahil ay nakararamdam ka ng pag-asa. Marahil iniisip mo, talaga bang babaguhin ito ang buhay ko? Hayaan mo akong sabihin ito, walang nagbabago hanggat hindi mo pinaniniwalaan na kaya nitong mangyari. Ang ritual na ito ay hindi tungkol sa pamahiin. Ito ay tungkol sa pahintulot. Kapag sinuong mo ang insenso, kapag binigkas mo ang iyong affirmation, kapag huminga ka ng pananampalataya imbes na takot, binibigyan mo ang universo ng pahintulot na kumilos para sa iyo. Ang katotohanan, ang kasaganaan ay hindi lang kumakatok ng isang beses. Naghihintay ito. Pinagmamasdan ka nito. Hinahanap nito ang sandali kung kailan handa ka ng tumanggap, hindi lang gamit ang bukas na mga kamay, kundi pati na rin ang box na puso. At ngayong gabi kung sindihan mo ang insenso ng eksaktong 9 oras 9 minuto sinasabi mo sa universo. Handa na ako. Handa sa trabaho. Handa sa breakthrough. Handa sa kapayapaan. Handa sa pera na dumadaloy na may layunin, hindi lang para gastusin, kundi para suportahan ang iyong mga pangarap, pamilya, at kinabukasan. May mga taong makakakita nito at hindi papansin. Lilipat lang sa susunod na video, susunod na tip, susunod na pag-asa. Ngunit ikaw nanatili ka. Nakinig ka. Nagtiwala ka. At iyon ay nangangahulugang malaki na ang nagbabago sa iyong buhay. Kaya habang pinagtatapos natin ang sagradong sandaling ito, inaanyayahan kitang bigkasin ang mga salitang ito, hindi lang minsan, kundi sa tuwing mararamdaman mo ang duda o takot na gustong bumalik.